Ano nga ba ang impact ni Nanahoshi Shizuka sa istorya ng Mushoku Tensei? Ano kaya ang naging journey niya sa loob ng mundong kanyang napuntahan? Sa unang season ng anime, ang kanyang presence ay subtle lang at ang hint lang ay may potensyal na konektado siya sa reincarnation ni Rudeus. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang pagkatao, siya ay isang misteryosong karakter na nakilala ni Rudeus bago pa ang pagpasok ng mga pangunahing heroine. Ang kanyang involvement ay nag-e-extend sa Fitowa teleportation incident at siya ay merong napakahalagang papel sa pangyayari ng kapalaran ng sanlibutan ng Mushoku Tensei. What's up mga Oni-chan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang intricacies ng mga ginagawa ni Nanahoshi at susuriin ang koneksyon niya sa Fitowa teleportation incident. Warning! Ang video ito ay naglalaman ng malaking spoilers kaya kung ayaw mo ma-spoil, bahala ka. Pinindot mo na yung video panoorin mo na hanggang dulo. Dumako tayo sa characteristics ni Nanahoshi. Sinabi ko naman na sa simula ng video ang buo niyang pangalan. At siya ay si Nanahoshi Shizuka. So eto flashback. Bago ma-reincarnate, may iniligtas si Rudeus na tatlong teenager kay Truck-kun. Isa sa mga iyon ay si Nanahoshi. Ang dalawa naman ay sina Akito Shinohara at Seiji Kuroki na tila may pinag-aawayan sa mga panahong iyon kung naaalala nyo. Ngayon, mula sa dating buhay ni Rudeus bilang isang jobless na loser, hindi talaga natin alam kung ano ang nangyari sa kanilang tatlo pagkatapos niya silang iligtas. Ngunit ito ang kakaibang pangyayari. Si Nanahoshi ay biglang na-teleport papunta sa isa pang mundo habang nangyayaring kakaibang event na tinatawag na Fitowa Teleportation Incident. May ilang tao ang nagsasabi na baka siya ang sanhi ng buong kaguluhang iyon dahil sa kanyang lokasyon ng mangyari yun. Si Rudeus ay may 10-year head start sa bagong mundo compared kay Nanahoshi. Pag-uusapan natin maya-maya yung pangyayaring yan. Quick side note tungkol kay Nanahoshi. Kahit na siya ay galing sa Japan, hindi niya kayang gumamit ng magic at hindi siya tumatanda. Ito ay dahil siya ay napunta sa ibang mundo nang walang pagbabago sa kanya. Same ang damit, same ang kahit ano. Kung hindi na reincarnate si Rudeus at napunta lang ito sa bagong mundo, malamang ay pareho lang sila ngayon, starting fresh sa bago nilang mundo. Imaginein mo na isa kang baby tas aaralin mo ang lahat mula simula. Ayun yung tinatawag na reincarnation. Pero paano naman kung bigla ka nilang napunta sa kakaibang lugar? Parang lang nawala ka sa isang foreign country tas wala kang mapa nun. Sobrang naguluhan ng nakakaawang Nanahoshi at muntik pa nga itong mategi. Gayunpaman, biglang dumating si Dragon God Orsted kung nasaan siya at iniligtas siya nito. Sa loob lang ng 3 years, kasama ang tulong ni Orsted, natutunan ni Nanahoshi ang local language sa mundong iyon at ginamit niya ang kanyang talino galing sa pinanggalingan niyang mundo upang kumita ng malaking pera habang naglalakbay sa bago niyang mundo. Meron siyang dalawang malaking goals. Ang una ay makahanap ng paraan para makabalik sa Japan. At ang pangalawa ay hanapin ng kanyang mga kaibigan na sina Akito at Seiji na maaaring napunta rin sa bagong mundo na ito. Nung una ay nakatuon pa siya sa magic at paglalakbay, pero di nagtagal ay napasabi na lang siya ng, "Miss ko na yung bahay ko." Umasa siyang makahanap ng ibang tao na tiga Japan, lalo na sina Akito at Seiji. Patuloy pa rin siya naghahanap ng paraan para makabalik at mahanap ang kanyang mga kaibigan. May balita na hindi nakasama si Seiji at nasa Japan pa rin. Pero si Akito, may malaki siyang papel sa mundong ito kahit na nakita lang natin siya sa truck accident scene ng Mushoku Tensei. Pag-usapan naman natin kung ano yung pinagagawa ni Nanahoshi bago pa siya makarating sa Renoa Magic Academy at makasalubong muli si Rudeus. First off, natagpuan siya ni Orsted at isang buong taon niyang sinubukang isalita yung local language. Sa ikalawa niyang taon ay ginamit niya ang kanyang know-how from back in Japan na may kaunting tulong sa Dragon God para mamuhay ng maayos sa Asura Kingdom. Siya yung nag-introduce ng malinamnam na pagkain na Nanahoshiyaki, which is basically Japanese fried chicken. Naging sobrang sikat nun at maski ang isang shopkeeper na halos butot balat na ay sinimulan niyang ibenta. Makikita mo na pinupush niya ng todo yung sarili niya kahit na hindi niya talaga gusto ang six-faced world. Dati isa lang siyang pangkaraniwan na high school girl back in Japan. Magaling sa pag-aaral, di masyado sa sports at mahilig sa manga. Sa kanyang 3rd year, nagsimula siyang maglakbay kasama si Orsted at doon niya nakilala ulit si Rudeus. Nagkita sila sa isang lugar na tinatawag na The Red Dragon's Lower Jaw. Inakala pa ni Rudeus sa mga oras na iyon na isa siyang lokal. Walang kaalam-alam si Rudeus na tiga-Japan siya o iniligtas siya nito once upon a time. Nagkaroon siya ng gut feeling tungkol kay Rudeus dahil hindi ito takot kay Orsted gaya ng iba. Matapos muntik nang mawala ng buhay, kinausap ni Nanahoshi si Orsted para iligtas si Rudeus. Napaka game changer noon para sa lahat.
Habang si Rudius ay nagpatuloy sa kanyang mga gawain, nasa sariling misyon niya itong si Nanahoshi. Ngunit nakaharap niya ang isang malaking balakid. Tapos ay nakilala niya ang isang lalaki na si Armored Dragon King Perugius. Binigyan siya nito ng tip na baka ay dinala siya sa mundong ito on purpose. Dahil sa payo ni Perugius, naisipan niyang malaman pa ang higit tungkol sa magic at pumasok siya sa Ranoa Magic Academy, all thanks sa pag-uusap nila ni Perugius. Dumako naman tayo sa pinasikat ni Nanahoshi na fried chicken. Narinig mo na ba ang Nanahoshiyaki? Ito ay isang potahe na dinala sa sikat ni Nanahoshi. Naglakbay si Rudius at ang kanyang mga kaibigan mula sa Demon Continent papuntang Central Continent at nagpa siya silang subukan ng Dragon Meat Nanahoshiyaki sa Eastport, isang bayan sa Dragon King Kingdom. May natikman na rin sila sa Ranoa Magic Academy at ito ay okay naman. Pero sa isang lugar na natikman ni Rudius, total disappointment. Sobrang na-excite siya sa tunay na Japanese karagi vibes pero hindi siya nasatisfy. Binigyan pa niya ng feedback ang may-ari ng tindahan na tila bagay sa Halloween store. Hindi niya lang alam na yung may-ari nun ay si Randolph, isang big shot na kilala bilang Death God. At nang dahil sa food critic ni Rudius ay napilitan si Randolph na isara ang kanyang shop at nagsanhi pa ng drama later on. Ngayon, pag-usapan natin yung recipe nun. Sa Six Face World, sinisison nila yung meat ng mga pampalasa gaya ng rock salt at herbs, tas lalagyan ng harina tas piprituhin na. Ito yung mga feedback ni Rudius sa nakain nila. Gumamit sila ng lamb or pork mostly. Yung pagprito ay hindi rin maayos, either masyado yung luto o hilaw. Yung seasoning, dagdagan pa ng pagmamahal. At props din naman daw sa chef sa pagsubok gawin nun, pero kung ini-aim daw nila yung authentic Japanese fried chicken taste, marami pa silang kakaining bigas. Sunod naman yung research journey na Nanahoshi. Pumasok si Rudius sa Ranoa Magic Academy at hindi niya inaasahang makakasalubong niya doon si Nanahoshi. Nung una ay natatakot ito dahil sa nangyari dati, pero nung nireveal ni Nanahoshi na siya ay tiga Japan din, naintriga siya. Kwinento ni Nanahoshi kay Rudius ang kanyang backstory, ang kanyang misyon sa pagbalik sa Japan at sinadjust pa nga na samahan siya nito. Kahit na tumanggi si Rudius na sumama sa kanya pabalik sa Japan, umagri naman ito na tulungan siya sa kanyang research. Deeply involved si Nanahoshi sa pag-aaral ng magic circles. Gayunpaman, merong hitch. Wala siyang abilidad na gumamit ng magic. Doon mapapasok si Rudius kasama ang kanyang impressive magical prowess. Nang magkasama ay nakagawa sila ng malalaking hakbang sa kanilang pananaliksik at isa na dito ang nakapagsamon sila ng mga familiar items mula sa Japan. Ngunit tulad ng lahat ng research ay mahirap pa din ito. Nagkaroon ng pagbaliko ang kanilang plano nung nagkasakit si Nanahoshi ng Drain Syndrome, isang rare condition na inaapektuhan ng mga walang magic. Kita ang pagka-distress niya at habang nasa vulnerable moment, ibinahagi niya ang kanyang mga takot kay Rudius. Sa determinasyong makatulong, nag-umpisa si Rudius sa isang misyon upang hanapin ang cure. Ang kanyang paglalakbay ay dinala siya sa pagdiskubre ng espesyal na tsaa mula sa damo ng Sokasu na maaaring magbigay ng ginhawa sa sakit ni Nanahoshi. Dahil labis ang pasasalamat ni Nanahoshi kay Rudius, naging mas close sila nito at mas nagiging open na siya sa mga taong nasa paligid niya. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nakatuon si Nanahoshi sa kanyang layunin na bumalik sa Japan. Naimbento niya ang isang device na sa kanyang palagay ay makakatulong sa pagte-teleport niya. Gayunpaman, nung sinubukan niya ito ay nag-fail. Hindi sumusuko, nag-theorize si Nanahoshi tungkol sa potential na reason para sa malfunction at sinuggest niya na baka konektado iyon sa future events at iba pang individual galing sa Japan. Pinili niya ang maging patient at napagdesisyonan niyang kumuha ng periodic rest at maglakad-lakad kasama si Rudius. Sa uli, pinagkatiwala niya ang kanyang pananaliksik kay Perugius, isang respected na tao sa magic community. Bagamat medyo nagdududa siya sa mga theory ni Nanahoshi, siya ay committed na alamin ang misteryo ng failed transfer. At nagkataon, ang hypothesis ni Nanahoshi ay hindi malayo sa katotohanan. Ang susunod na mga detalye ay tila bonus track lang sa pangunahing kwento ng Jobless Reincarnation at hindi ito direktang nakakaapekto sa paglalakbay ni Rudius. Pero ito ay magbibigay ng linaw sa mysteries ng Fitowa teleportation incident at kung bakit napunta sa ibang mundo si Rudius at Nanahoshi. Ilang taon pagkatapos ng pagpanaw ni Rudius noong taon na K481 ay dito na nagsimula yung kwento. Ito ang panahon kung kailan isinilang si Lilia, ang kilala bilang The Playback Miko. Meron pang ibang Miko kagaya ni Zanoba at yung Miko of Memory, pero wala sa kanila ang kasing lakas ng abilities ni Lilia. Gayunpaman,
Inakala lang ng mga nakapalibot kay Lilia na yung ability niya ay kaya lang pabalikin ang oras para sa isang bagay for a day at hindi ginamit ni Lilia ang kanyang ability para maiba ang past in a significant way. Ang buhay ni Lilia ay hindi mo tatawaging masaya, kundi karumal-dumal. Destined siya na mamatay tragically. Dahil sa kanyang ability, dala-dala ni Lilia ang mga memorya niya sa loop ni Orsted at inulit niya ang buhay ng walang pag-asa. Dinala si Lilia sa basement ng Royal Palace sa kanyang 10th birthday at ginamit siya bilang power source ng isang higanting magic circle na nakaguhit doon. Ang magic circle na ito ay ginagamit para isamon ang humans galing sa ibang mundo. At ang human na nasamon doon ay si Akito Shinohara, ang lalaking hinahanap ni Nanahoshi. Lumago ang kanilang bond pero nagkaroon ng tragedy nung namatay si Akito sa isang labanan. Yung bangkay ni Akito ay naidala lang sa kanya matapos ang 24 hours, kaya considered yon sa scope ng ability niya na hindi na iyon pwede ma-resurrect. Bago mamatay matapos mahuli ng kalabang country, winish niya ng winish na maibalik si Akito at doon na na-activate ang kanyang tunay na ability na kaya niyang ma-alter ang past at pinakailaman niya yung past ng bago siyang maipanganak. Inim niya na isamo ng isang tao na kayang baguhin ang future para ma-ensure ang kaligtasan ni Akito at ang nasamon niya ay si Nanahoshi. Gayunpaman, niresist ng mundo yung pagbabagong yon na nagsani ng standstill. Habang nasa panahong yon, isang soul ang nakasingit at na-reincarnate yun bilang si Rudius. Ang kanyang presence, kahit na unintentional, ay nagsimulang baguhin ang takbo ng history at nagka-impact yon sa mga buhay ni Roxy, Sylphiette at Eris. Unti-unting humina ang resistance ng mundo sa kapangyarihan ni Lilia at doon na nasamon si Nanahoshi. Ang massive energy na required para doon ay nagsanhi ng pagka-vanish ng Fitowa region. Sa madaling salita, kinuha ng mundo ang mga yaman at kapangyarihan ng mahika mula sa paligid upang maisagawa ang summoning. Malamang na hindi na-realize ni Rudius na connected siya somehow sa Fitowa incident. Pero nakakamangha na yung unexpected presence niya ay nagkaroon ng malaking impact sa history ng mundo. Habang si Nanahoshi ang main goal ni Lilia, si Rudius yung nag-bridge ng gap sa kanyang desired future. Ngayon, naubos na ni Lilia ang kanyang kapangyarihan at naiwan na lang siya na tila isang shell. Nang wala nang natitirang pagkakataon, syempre may mag-iisip kung paano niya pine-perceive ang altered world na iyon, lalo na't may hindi inaasahang papel si Rudius dito. Dumako naman tayo sa problem solving ni Rudius. Si Nanahoshi ay may unique na sitwasyon kung saan pinapatulog siya gamit ang power ng Sukiyakoto of Time. Pero kada buwan, kagaya ng clockwork, nagigising siya kapag nauubos na yung magic. At pagising niya, lagi siyang gutom. Merong nakakatawang side story na tinatawag na Nanahoshi's Gourmet kung saan hinahainan siya ni Rudius ng masasarap na Japanese dishes. Ang pagkita kay Nanahoshi na kumakain ay tila nakakatuwa. Ngunit habang lumilipas ang panahon at tumatanda ang mga karakter, may kaunting kalungkutan sa lahat ng ito. Ngayon, habang naglo-look forward si Nanahoshi sa mga pagkain, may side si Rudius na pagdampen ng mood. Madalas niyang binibring up yung mga family issues niya sa mga oras na yon. Mabigat yung mga yon pero si Nanahoshi, na isang magaling na listener, ay laging ino-offer ang kanyang advice. Ang kanilang bond ay unique. Sila yung natatanging Japanese character sa mundong ito at yung interactions nila ay para bang merong kakaibang warmth. So, anong mapupulot natin dito? Pinag-usapan na natin ang malalim na backstory ni Nanahoshi at yung buong teleportation incident. Maaaring tila isang simpleng kwento tungkol sa bigat ng buhay yung jobless reincarnation, pero kapag sinuri mo ang side ni Nanahoshi, medyo nagiging complex na ito. Madaling mawala sa mga detalye. Kahit natapos na yung main story na nagpo-focus sa buhay ni Rudius, meron pa ring cloud of mystery na nakapalibot kay Nanahoshi, Akito, at Lilia. At dyan nagtatapos ang video ito. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang iba pang anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?